It's a Friday, correct. Thank God it's Friday. At payday din po ngayon, so expect heavy traffic. Well, lagi naman yon. Actually, almost every day, super traffic naman. Pero mga kapatid, kahit pa po tayo nagdiriwang ng ating kaarawan at lilipas na po ito bukas, kaya una po kayo mag-expect ng libre at ng kung ano pa, yung mga nagme-message sa akin dyan at siya, magparamdam ka naman. Huwag po kayong mag-alala. Lahat kayo hindi makakaramdam. May ganon. Oy, pero mga kapatid, nandito pa rin po ako para nga humalili po sa programang Heart to Heart ni Kuya Popoy. Masasabi ko pa, DJ Arnold Ray. Hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama-sama. Hindi pa ako makamove on dun sa naging caller natin kahapon kung saan merong isa na adik sa sugal. Kamusta na kaya siya? Kamusta kaya si Gemma? Nagsusugal pa rin kaya siya hanggang ngayon? O sinunod niya kaya yung advice ko kahapon na pag hanggang Tuesday, hindi siya nagsugal, may surprise ako sa kanya? At kamusta na kaya si Patrick, ang kanyang boyfriend? Ako mga kapatid, may isang tayong bagong kwento na mapapakinggan mamaya. At tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin ng papremyo. Nandyan pa rin ang 250 pesos na cash at mamimigay pa rin po tayo ng Sulit TV. Isang oras nyo lang ako makakasama. Mabilis po ito. Kaya please, walang maglilipat ng radyo. Please, manatili po kayo nakatutok hanggang alauna ng hapon at hanggang mamaya sa mga susunod pa pong programa. Maganda yung susunod na programa ba? After ko, syempre, si Nanay Christy Fermin. Ang Christy for Minute. Pero sa mga nakatutok po sa atin ngayon, meron tayong topic ngayon, tama, ang ating love question of the day. Ito po ang ating magiging discussion for today's video. Kaya mo bang tanggapin sakaling malaman mong part ng LGBTQIA+ ang jowa mo? So halimbawa, si Idol Lourdes Vera, magjowa kami. Tapos hindi ko alam, part pala talaga siya ng LGBTQIA+ community. Diba? Ang pakilala niya sa akin, totoong lalaki siya pero Bex pala siya. Matatanggap ko ba siya? Paano ko ba tatanggapin yun? Sa mga kapatid natin na nakatutok sa atin ngayon, kaya mo bang tanggapin pag part nga ng LGBT community ang iyong partner? Magparamdam po kayo sa amin ang ating hotlines 86315788 at 86316674. Pwede po kayo mag-comment sa inyong live na napapanood ngayon sa Facebook. At Facebook po yan ng Radyo 5 at maging sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Naka-cross-post na ba tayo? Ayan, papakross-post tayo mamaya kay Nia, mga kapatid. But anyway, mga kapatid, eto na nga po tayo. Simulan na natin ang inaabangan ninyong segment tuwing Lunes, Miyerkules at Friday. Happy Friday na rin kay Alone, pati yung mga nandito ngayon sa TikTok live natin. Hello po sa inyong lahat. Tayo po ay napapakinggan sa radyo para sa mga team online natin. Pwede kayo makinig sa 92.3 True FM. So ready na ako. Ang tanong, kayo ba handa na kayo? Para sa mga susweldo o sumweldo na ngayong Biyernes, may natira ba? Yun kasi yung mahirap no? Susweldo ka, dadaan lang sa palad mo. Pero hindi mo talaga mararamdaman. 'Di ba? Tuwing kinsena saka 30, ganyan lagi ang eksena. Lalo pa para sa mga tulad natin na hindi naman singyayaman, na mga mayayaman talaga. Yung mga kinakailangan magbanat ng buto. 'Di ba? Yung hindi nag-a-absent sa trabaho, yung kahit birthday na nagtatrabaho pa rin. O 'di ba kitang-kita nyo talagang nangangailangan. Matindi ang pangangailangan. Pero ito, handa na po kami dito. Let's do this, mga kapatid. Ito nga pong ating H2H Astig Confessions. H2H Astig Confessions. Shemenet. Mga na kayo ng nanay niyong pinakli sa mapulagiting na kalabaw. Ano na naman itong pinipindot ko, Erwin Ocanya? Alam nyo,
Dun sa side na yon kung bakit mas gusto ko. Lumipat kasi ako ng camera para sa mga nakikinig sa radyo. Kaya di niyo ako masyado narinig. Dun sa side na yun, mga kapatid, ibang itsura ko. Parang mas pretty ako sa side na yon. Kapag hindi ka masyadong pretty, hahanap ka talaga ng tamang angulo. Pero dahil dito mas masarap magprograma, dito lang tayo para kitang-kita po natin ang ating mga staff dito na masisipag. Simulan na po natin ang ating H2H Astig Confessions. Dahil ang dami na nag-aabang sa atin kanina pa. Kagaya nga ng dati, mga kapatid, may mga kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw pa rin. Dito, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating listeners and viewers para nga mag-broadcast at mag-share ng astig advice or astig comments. So, to all of you watching us on Facebook o kaya naman on TikTok Live, or yung mga nakikinig mismo sa radyo, pwede kayong tumawag sa amin. Pwede po kayong magbigay ng inyo pong advice para po sa mapapakinggan nating caller ngayong araw na ito ng Biyernes. Bawat astig advice, may chance na manalo ng 250 pesos o di kaya naman po ng Sulit TV. So wag na natin itong patagalin, mga kapatid. Kausapin na po natin ang ating confessionaire. Confessionaire! Parang concessionaire lang. Oy, bagong term yun, Nia. Bago nyo natutunan kay Tita Chacha. From the word confessions, we have our confessionaire. Kahit may 4 na anak na itong si Jordan, ang live-in partner niyang si Maria ay hindi maiwasang magngit-ngit sa galit dahil sa pagiging, oh my gosh, eto na naman tayo. Kung kahapon, adik sa sugal, eto guys, adik sa alak. May nakausap tayong ganito last week, naalala ninyo yon, mga kapatid? Imbis kasi na ilaan na lamang sa vitamins at pagkain ng mga bata, aba, etong si Jordan, dalasinggero, ay mas binibigyan pa ng prioridad ang kanyang pagkalulong sa masarap na alak. Masarap naman talaga yan, lalo na pag malamig, kapag maraming yelo. Pero wag lang sosobra. Sa ikinakatakot nga nitong si Maria, yung posibilidad daw ng baka pagbebenta ng illegal na droga ng kanyang partner. Ay, Diyos ko naman, jabat lang daw. Talaga? May mga senyales na si Jordan na pinapakita na parang nagbebenta na ng droga para lang matustusan yung kanyang pagka-adik sa alak? Oh my, kausapin po natin. Para sa lahat ng mga nabusog sa manok ngayong tanghali. Ano ulam niyo? Magparamdam nga kayo sa amin. Ano pong ulam niyo? Bea, di ka kumain. Ang gigigil ako sa'yo. Kumain ka ba? Dito, dyan? Hindi kayo kumain ni Kuya Aaron. Hindi ko kayo lalasunin. Kumain kayo. Sige. Mabalik tayo dito sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. Nasa kabilang linya na po si Maria. Hello? Hello po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ate Maria. Kamusta po kayo? Ito po. Ano pong ito Patuloy po? niyo lumalaban sa buhay. Oo nga, pareho tayo eh. Laban lang ng laban para po sa mga tinatamad ng lumaban. Ate Maria ng Marilao, Bulacan, saan ka exactly sa Marilao? Sa may patubig po. Patubig. Sa patubig, Opo. so pagka umuulan, laging may tubig? Binaha ba Opo, kayo? galing Kasi po. dyan sa Marilao, Lagi po bahain kami dyan binabahain. Ay, bongga. I love it. Malapit kayo sa may SM Marilao? Isang sakay po. Isang tumbling lang. Kamusta po ang weather dyan ngayon sa Marilao, Bulacan? Mainit po na medyo ulan. Baka po mamayang hapon, baka umulan naman. O, parang naging pag-asa weather forecaster. Pero ganun kasi lagi weather ngayon no? Hindi lang dyan sa Marilao, Ate Maria. Maging sa ibang panig din ng Pilipinas. Wow! Nag-report. Ate Maria, ito talaga yung pangalan mo. Ano gusto mo itawag ko sa'yo? Palayaw. May palayaw ka ba? Maria na lang. Okay, sige. Maria, you're 32 years old. Anong ginagawa mo sa buhay? Wala, ma'am. Nag-aano lang po. Babantay lang ang mga anak. Ilan po ang anak natin? Minsan, sumasideline para may pandagdag. Oo. Anong sideline ginagawa mo? Nagtitinda-tinda ng kung ano-ano online. Ano pong tinitinda natin online? Yung mga, halimbawa po, bibili po ako sa Shopee. Nire-resell mo? Ibenta, tapos i-resell ko po. Nagre-resell ka. Ano madalas? Ano ba ito? Gamit sa bahay? O di kaya naman damit? Kung ano-ano lang po. Iba-iba?
Opo, ba may nakasave po sa Shopee na gano'n. Bawa, ibibenta ko naman po siya dito, mahal ng konti. Oo, hustle kung hustle, trabaho kung trabaho. Ikaw ay isang reseller, online reseller ang tawag sa'yo. Magkano kinikita mo sa pag-online reseller? Depende po, maliit lang po. Depende sa dami ng mga pero bibili. Pero nakakaano naman, pandagdag baon-baon ng mga bata, gano'n. Okay na rin, kumbaga na dadagdag sa pambaon ng mga bata. Opo. Okay. Sige, Ate Maria, may kwento kang gustong i-share dito sa ating mga listeners and viewers. Makikinig kami sa'yo, Maria. Ayun po, yung kasi yung partner ko po kasi. Hindi ko po alam kung tutuloy ko pa ba itong pagsasama namin eh. Sige po, bakit? Ano po ba nangyari? Kasi po, ganyan nga po. Imbis na tumulong sa akin, ayun, yung pera na niya sa mga, bisyo niya. May trabaho po ba ito? Opo, meron po siyang trabaho. Ano pong trabaho niya? Ano lang po siya sa isang mall po. Ano pong trabaho niya sa mall? Yung po siya, nagda-dicer po, ganun. Oo, as a grocery, opo. dicer siya. Ilang taon siya? 37 po. Sabi mo na siya, parang mas inuuna niyang gastusan yung kanyang mga bisyo. Opo, mga bisyo niya, mga sigarilyo niya, alak niya, tapos minsan nahuli ko pa sa cellphone niya, may kausap siya na ewan ko kung bibili siya o magbibenta siya. Hindi ko po ma-sure kung ano. Hindi mo sigurado kung nagbebenta ng illegal na droga? Bibili ba siya o ano? Pero parang wala siyang pangarap sa buhay. Gano'n na kayo katagal nagsasama? 14 years na po. Ilan ulit anak nyo? 3? Tama ba? 4 po. 4. Ilang taon na yung mga bata? 14 po yung panganay namin. Sa 5 po yung bunso. So, ilan ang nag-aaral? 3? Lahat po sila nag-aaral na po. Paano yun? Kung may bisyo siya, paano yun? I mean... Ako po yung... Di ko na alam kung saan pa ako magbibenta. Maglalakon na lang ako para lang... Sinubukan mo na bang kumprontahin yung asawa mo tungkol dyan? Opo, inukumpronta ko naman po. Sabi ko sa kanya, kung di ka magbabago, baka maghiwa-hiwalay na tayo, gano'n. Ano sinasagot ni Jordan sa'yo? Magbabago naman na siya. Tapos, hindi naman siya, ganun pa rin. Parang, labas lang sa labas sa kabila, ay pasok sa isa, labas sa kabila. Ganun. Kumbaga, parang dumadaan lang sa kanya yung mga sinasabi mo, hindi niya sineseryoso. Opo, ganun. Okay. Sige, ganito. Anong gusto mo mangyari? Magtatanong lang po sana ako kung ano po dapat kong gawin. Kung tutuloy ko pa rin po ba yung... Kasi, yung ganitong buhay namin. Pero, din po akong umalis kasi mahirapan naman ako pag dinala ko lahat. Wala naman akong trabaho. Kailan nagsimula pala si Jordan dito sa yung sinasabi mo na parang feeling mo, hindi mo sure kung nagbebenta siya o gumagamit siya ng droga? Nakaraang buwan lang po. Kita ko kung hindi ko alam yung bibili po siya ba. Di ko po ma-sure yun kasi nag-away na po kami. Pero nakaraang buwan lang. Pero paano mo na siguro na droga nga yan? Baka naman bibili lang palang candy, gano'n. Iba yun na tayo sure eh. Paano mo nasabing droga talaga? I mean, anong pruweba ang meron ka? Hindi ko po alam, basta hindi ko alam kung yun ba yun o ano. Hindi ka sigurado? Kasi may mga barkada din naman po kasi siya ma'am na mga mga ganun talaga. Baka mamaya nagagaya-gaya. Di ba pamilyado na tapos barkada? May mga barkada siya na gumagamit ng droga, hindi mo sure, baka siya gumagamit na rin. Opo, ganyan. Oo. Etong mga barkada niya na gumagamit ng droga, paano mo naman nalaman na gumagamit sila ng droga? I mean, may pruweba ka ba? Mahirap naman manghusga. Kasi mga mukhang ganun, ma'am. Ha? Makikita mo kasi mga mukhang ganun. Wala ba payat, di ba ganun? Ewan ko lang. Ikaw naman? 40 payat? So ako, payat ako eh. Wow, payat ka, Cha. Sabi ng nanay ko, ma'am, pag araw-araw daw po umiinom yung tao. CB daw po gumagamit. Uy, hindi po totoo yun. I beg to disagree. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil lang payat yung tao o everyday nag-iinom ng alak ay durugista na. Kasi pwedeng addict lang sa alak. So wala kang matibay na ebidensya na yung mga kasama niya. Kumbaga, meron siya mga kasama na manginginom.
araw-araw Opo, mga ganun. nag-iinom. Opo, mga tambay sa kanto, mga ganun. Okay, mga tambay sa kanto. Pero minsan kasi, meron tayo pag sa community natin, halimbawa dyan sa lugar nyo, kilala ko sino talaga yung mga gumagamit, kilala ko sino yung manginginom lang. So, itong mga kinakasama ng asawa mo, kilala dyan sa lugar nyo na gumagamit talaga. Hindi po, di ko din Yun po naman alam. pala Pero, Ate, mahirap yan. Ang tawag dyan ay TH tamang hinala. Pwede kasing may problema ka sa pag-inom ng asawa mo, manginginom siya, pero wala ka namang pruweba na nagdodroga o nagbebenta o gumagamit, maging yung mga kasama niya. Hindi natin pwedeng sabihin, di ba, na nagiinom, payat, araw-araw po kasi nagiinom. Sabi po ng nanay ko, pag araw-araw daw po nagiinom, nagdodroga daw po yan. Hindi. Di ba? Ano ba yung nabasa mong message na sinasabi mong parang may bibilin? para po siyang bibili. Baka meron po kayo dyan, sabing gano'n. Halagang 200 lang. Ano daw yun? Sabi ko, tinanong ko, ano yun? Ano Yun 200? Nako po. Ano bibili? Ano ba madalas ang 200 pesos? May halaga po bang halagang 200? Yun ang tanong ng asawa mo, meron ba kayo dyan halagang 200? Pwede kasing 200 pesos na mantika. Tsareng! Ba't mo hinablot? Teka, anong sinagot nung kachat nung asawa mo? Hindi, di ko na po nabasa kasi nablot niya yung cellphone eh. Okay. Nag-awin na po Nung kami. time na inopen mo yan sa kanya, ano yan? Ano yung bibilin mo? Anong sabi niya? Wala daw yun, wala lang. Daw ako nangingialam. Pero Kasi meron ka naman ganun bang daw mga yun. senyales na nakikita sa kanya na parang, uy, baka may possibility na gumagamit siya? Siguro, ewan ko lang ma'am. Baka mamaya sabi, pag... Ewan ko. Hindi, sa kanya na Sabi- mismo yung sa asawa mo, na parang feeling mo, uy, may chance itong ginagawa niya, hindi ito ginagawa dati, ano ba? Hindi na natutulog, may mga ganun Ay, eh. hindi naman po. Natutulog pa naman. Baka Pumapayat. lang si... Hindi rin baka kasi natin umaano pwede lang siya. sabing pumapayat kasi baka nagda-diet. Hindi rin naman lahat ng mataba hindi, naman siya. hindi rin naman lahat ng hindi natutulog ay addict na Yung mga agad. barkada lang niya, mga paya. So, Baka technically, tumitigil na din siya, ma'am. ang Ewan ko lang. problema mo ngayon talaga sa kanya ay hindi ka sigurado kung nagdodroga pero talagang manginginom siya at ayaw niyang tumigil. Mas mabisyo ko inuuna talaga niyang siya, ma'am. Yung problema ko talaga. Mas inuuna niyang gastusan ang bisyo sa pag-inom at sa iba pang bagay kaysa sa mga pangangailangan ng mga bata. Ayun, ma'am. Hindi ka Ganyan. naman ba pinagbubuhatan ng kamay? Hindi naman po siya nagbubuhat ng kamay sa akin. Grabe itong mga problema, no? Kahapon, sugal. Ngayon, alak. Oo. Ito na problema ng mga tao ngayon. Nung nasa MOR ako, ang problema lang nila, nahuli nilang may babae. Nahuli nilang may kachat. May nilalike na mga ganyang picture. Tinatawan-tawanan natin to, no? Pero yung mga problema ngayon na ganito, medyo alarming siya kung, di ba, sugal, alak, kakasira talaga ng buhay pag sobra-sobra. Anyway, sige, ito, kausapin muna natin. Merong mag-a-advise sa'yo si Gerald ng Pasig City. 50 years old na. Kuya Gerald, hello? Hello, magandang tanghali, Ma'am DJ. At happy birthday nga pala. Naku, salamat po. Asa na po yung regalo? Chareng! Chika lang po. Tanong ko muna, ilang taon na ba talaga? Ako po ay... So, misteryoso si Manong Ted kasi. Hindi, alam kung ikaw ano tanungin ko, naniniwala ka bang 45 years old na ako? pero magpo-40s na. Hoy, hindi! Ha? Nanggigigil ako After sa'yo. 5 years. Ayan. Oh, after 5 years. Ayan. Mukha akong magpo-40 na. Hindi joke lang yun. Ngayon, sa itsura ko to, mga mukhang ilang taon? Mga 32. Ayan, gusto Kasi ko yan. edad Gusto ko ni, yan. halos kasi edad ni Ma'am Maria. Yan ang Ate gusto Maria. ko. Ayan ang gusto kong birthday gift. Mukha akong 32 years old. Pero sige, Daddy Gerald, ano pong ginagawa natin sa buhay? Bahay lang ako, Ma'am. VIP na kasi ako, Ma'am. VIP po? Visually impaired na po. Ano po nangyari, tay? Ano po ako, glaucoma. Oh. Progressive kasi ang glaucoma. Pero dati po, anong trabaho nyo? Dati, actually, Ma'am, 2020, 10 years na akong line. Pero nagwo-work pa rin ako. Nagse-set up ako ng mga sasakyan, mga sound system. Galing. Kaya lang, ni tatay. 2021, di ba, after pandemic, nawalan kami ng mga customer, umuwi na rin yung assistant ko. So, yun. Oo. Unti-unti nawala. Tatay, Pero per tawag na lang ngayon. Basta may mag-a-assist.
Okay lang. Okay lang. At least, di ba Yes, tayo apo. meron pa rin. At saka ang mahalaga, kahit may kakulangan, I mean, kahit visually impaired ka, nakakapagtrabaho pa rin. Hindi tulad ng iba dyan. Yes, painom-inom Kompleto. lang. Pero di ba, ayaw May trabaho, pero magtrabaho. painom-inom. Okay lang naman yung inom. Wala namang masama. Ang hindi magtrabaho? Hindi, yung pag-inom. Okay. Ng sobra. Totoo yan. Yan. Sinabi ko na rin to last week, wala namang masama sa pag-inom, basta hindi sobra. Pero sige, Tatay Gerald, kausapin niyo po sa kabilang line. Ayun, Itong si Nanay Maria po, ano? Yes po, usap po Ayun. kayong dalawa. Nanay Sige po. Maria, araw-araw po ba umiinom? Hello po. Opo, araw-araw po umiinom? Opo, sa araw-araw na po, kada pag-uwi niya sa trabaho, bago matulog, iinom. Eh di pagkagabi, wala na. Lasing na po. Hindi, sabi ko sabihin lasing na. Opo, ganun. Gabi-gabi, Gabi-gabi, ganun. Baka naman may problema. Nakausap niyo na po ba? Dapat kausapin niyo po kasi. Hindi po, sabi niya pampatulog niya lang daw yun, yung alak. Ayun, ano nyo rin, i-remind nyo rin. Kung ako sa inyo, nanay, kausapin nyo na lang muna. Baka kulang lang kayo sa communication. Kinakausap ko naman po yun lagi. Sabi ko, hindi lang sa araw-araw na gastos yan. Pati sa sarili mo. Paano mo din sarili mo. Susunod na palang sigarilyo rin. ka din Sunog nun. baga po pala yung partner nyo. Oo. Kung ako po, yun lang po, kausapin nyo muna po. Wag muna kayo maghinala po na may drugs. Kasi mahirap naman nung magbintang, lalo yun. Sabi ni Ma'am DJ, tama yun, wala naman po kayo ebidensya na nagdadrugs. Hindi porkit pumapayat, nagdadrugs na. Opo. Di ba, Ayun. Daddy, no? Ako nga pumapayat, di naman ako nagdadrugs. Yes, pag tumataba naman, sabihin, nagtigil. Pag tumataba, buntis. Pag pumapayat, nagdodroga. Saan ba kami lulugar? Kaya nga po, ayun. Ayun lang po yun, baka communication lang saka Communication. siguro kulang lang sila sa sa date. Mag-date kaya kayo minsan. Paano daw po Wala nga po magde-date? kaming pangkain. Kulang pang-date. pera. Nandiyan si Ma'am DJ. Ako nang bahala. Sabi ni Manong Ted, kaya ni Ma'am DJ. Maliit na bagay to. Sponsor. Sponsor? Nang nominate pa to si Mang Gerald. Ay, pero Kuya Gerald, maraming salamat po sa Okay, pagtawag. happy birthday po ulit, Ma'am. Thank you so much po. Maraming salamat. So, meron pa ba tayo na caller for Maria? Mamaya, magbabasa ako ng mga message dito sa comment section sa advice for Astig Advice, itong mga nakikinig sa atin. Pero para sa mga gustong tumawag, just in case gusto nyo pa mag-advise for Maria sa kanyang pinagdadaanan, it's 8631-3788 or 8631-6674. So Maria, ngayon, hindi mo alam kung dapat ba ituloy pa itong pagsasama niyong dalawa. Kaya lang, hindi mo naman sure kung pag iniwan mo, kakayanin mo mag-isa. Since sabi mo nga kanina, maliit lang naman din yung kinikita mo bilang online seller. I think that's one of the problems na meron ka. Minsan kasi, yung mga babae, kahit na alam nila sa sarili nila na ayaw na nila sa relationship, di sila makaalis agad. Kasi, dependent sila dun sa sinusweldo ng partner nila. Kumbaga, financially, hindi ka ready. Physically, ready ka iwanan siya. Emotionally, ayaw mo na, drained ka na. But financially, hindi mo kaya. Kasi mas siya pa rin yung sumusuporta sa inyo. Tama? Tama. Oo. Kaya lang, at the end of the day, kung nagsasuffer, hindi lang ikaw, maging yung mga bata, nakikita na ganyan kayong dalawa, nag-aaway parate, sinisita mo siya, na araw-araw nagiinom ka, wala kang kwentang asawa, kung ano-ano pa araw-araw mong tinatalakan. Lumalaki yung mga bata sa bahay na hindi, alam mo yun, hindi dapat ganun yung kalakihan nila. Hindi ideal type of family na parang, sabi nga nila, para yung bata kapag tinuruan mo, hindi niya magigets yun just by saying it. Kung anong ginagawa ng mga magulang, yun ang mas natututunan ng bata, yun ang mas nakukuha nila. So, kunwari, tinuruan mo yung anak mo na, anak, pag ikaw, paglaki mo, dapat ang pipiliin mo. Yung lalaking responsable, yung maayos sa pamilya. How can you say that to your children, kung may anak kang babae, kung ikaw mismo, hindi maayos yung relationship nyo, nakikita niya na yung tatay niya irresponsable. Diba? Nagigets mo ako? Opo. I mean, hindi natin matuturuan yung mga anak natin
ng bagay na hindi natin kayang gawin. So, yung mga bata na lalaki sa ganyang klase ng pamilya, kung bata pa sila ngayon, anong trauma yung ibibigay nun sa kanila paglaki nila? Kaya pag-isipan mong maigi to, are you just staying dahil gusto mo buo kayo? Kasi hindi naman lahat ng buong pamilya maayos lumalaki yung mga bata. I myself, 'di ba? I was a single mother before I met my husband. So ang tagal kong single mother. Pero kinaya ko naman. Marami akong mga kilalang ganyan, yung parang may hesitation sila to get out of the relationship kasi parang feeling nila, di ko kaya mag-isa. So, dito na lang ako. Tsaka, ayoko lumaki yung mga bata. Masisira yung pamilya namin. Hindi dapat ganun ang tinitignan natin kasi lalo pa kung hindi ka na masaya at alam mong hindi na kayang isalba. And nagsasuffer ka na at nagsasuffer din yung mga bata. Right? So, pag-isipan mo tong maigi. Kasi, I'm sure ikaw, sa sobrang maparaan mo, kung ikaw mag-isa magpapalaki dyan sa mga bata na yan, darating at darating ang panahon pagka nag-decide ka na iwanan siya, kakayanin mo yan. Sure ako, gagawa ka ng paraan para kayanin yan mag-isa. But again, hindi ko sinasabing iwanan mo. Sa akin lang kasi, hindi ako mag-stay sa ganyang klase ng relationship. Yung sinasabi mo sa akin na paulit-ulit mo nang sinasabihan pero hindi nakikinig. Kinakausap ko po pero parang walang naririnig. Kasi alam niya na kahit paulit-ulit mo siyang pagsabihan, paulit-ulit mo i-point out yung mali niya, hindi mo naman siya iiwan. Di ba, Sir Raul? Hi, RMD. So, yun nga. Buti na lang kung kagaya ni RMD aasawahin mo. Kahit mag-inom yan everyday, okay lang, marami yung pera. Charing! Sino po yun? Chika lang. Hindi, ang sa akin kasi, joke lang yun Hindi rin ganun yun. Okay lang po. Hindi porket pag maraming pera, okay lang sa atin na manginginom yan. Sabi ko nga, lahat ng sobra ay masama. Ako sa akin lang to, I was just putting myself into your shoes. I can never be with someone na walang pakialam sa feelings ko at walang pake sa magiging epekto nito sa mga anak namin. So, case-to-case basis. Pwedeng sa akin hindi okay, pero sa'yo okay na to. At least magkasama kami. So, pwedeng iba yung take ko sa bagay na to. Ikaw, iba rin. Kaya nagsistay ka. Pero ikaw pa rin yan makakapagsabi niyan in the end. Hindi ako kasi mas kilala mo yung partner mo. Pero, iyon nga. Kapag dumating yung time na magde-decide ka na, think about your children. Kasi lalaki yung mga bata at lumalaki sila. Nagsisimula na magkaisip, may 14 years old ka na. Tapos lalaki sa ganitong klase ng environment. Alam mo yon? Nagigets mo ako? Opo. So pag-isipan mo maigi. Meron pa tayong isang astig advice dito mula sa Rizal. Kausapin natin, 29 years old, si Tin. Hello? Hello, ma'am. Hi, Tin. How old are you? 29 po. Oo nga, kasasabi ko lang. Tinitignan ko lang kung... Tinitignan ko kung nakikinig ka sa akin. Oh, saan ka sa Rizal? Sa Binangonan po. Uy, Binangonan, Rizal. Kamusta po ang weather dyan ngayon? Maulan na ba? Mainit? Mainit na po. Tapos na po ang ulan. Oh, mamaya, abangan mo. Kala mo tapos na. Kala mo tapos na. Ano ginagawa mo sa buhay, Tin? Isa po akong freelance makeup artist, ma'am. Yun. O sige, mamaya promote mo kung saan sila pwede kumontak sa'yo. Lalo yung mga kailangan ng makeup artist dyan sa Rizal, ha? Yes po. Pero ngayon, ano ang may a-advise mo kay Maria? Siguro po sa akin. Kasi ako po, ma'am, personally, ako po yung breadwinner ng family namin. And then, siguro hindi naman po yun nalalayo sa pagiging mother. Thinking, parang ganon. Oo. So, kasi po ako personally, lagi ko pong iniisip yung kapakanan ng family ko. Ngayon po, kung ako po sa kanya, siguro isipin ko din po muna yung kapakanan at saka magiging future ng mga anak namin. Kung para lang naman po sa akin, mama, kung pwedeng isalba po. Kasi yun po yung gusto ko Gusto ko po buong pamilya Pero yun nga po, lahat naman tayo may limitations po. Kung sa tingin niya po sobra-sobra na, well, mag-decide po siya. So parang kung kaya pa, push. Pag hindi na, Opo. awat na. For the sake of family po. Sa mga babies, gano'n, sa mga anak. O baka meron ka mga gustong batiin dyan sa Binangonan. Batiin mo sila. Okay, binabati ko po ang mga friends ko dyan sa Binangonan, mga makeup artists po. Humwas, Binangonan ladies, mga ganyan po. Hello po.
Hello rin po. O sige, saan kanila pwede kontakin? Pwede ko po sabihin yung Facebook page ko Oo dito. naman, pwede. Spell mo Okay, na rin pwede- para mahanap kanila talaga. Okay, pwede niyo po akong kontakin sa Scissors and Brushes by Christine Certeza. And Christine Certeza po sa IG and Facebook. Yun po, kung kailangan niyo po ng service ng makeup artist, professional makeup artist, pwede po ako. Ano na lang, number na lang para mas madali. Ayan. Ay, okay. My phone number is 0935-3144-693. Bawal po Again. scammers. Bawal po scammers. Ano ulit? Para sa mga magpapamakeup sa Binangonan Rizal. Apo, here's my contact number po, 0935-3144-693. Alright, salamat. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Basa muna ako, Jeff Batlanggaw. Ano pangalan ni baby girl dito sa gilid? Oo. Si Rema Anwar. Ganyan ako kapayat dati. Ganyan ako. Wow. Mga 20 years ago. 20 years ago. Si Direk, katabi ni Kuya Aaron, anong name? Para mamaya sa roll call natin. Nanding Ocampo? Charing. Nanding Basarte. Ayan. Nanding. Oo. Kapatid ni Danding. Charing. Okay, bigyan mo ako ng kopya ng mga names din na mamaya, Jeff. But eto, ang daming mga nagko-comment. Astig comment natin for today. Mga astig advice natin. Sabi ni Annalyn Santos, advice ko po kausapin niya asawa niya at para makapag-desisyon siya ng maayos kung magbabago ba o hindi. Pwede ba maging caller para kay Maria from Trina Loresca? Agree ako sa'yo, DJ Chacha from Ellen Anga-Angan. Hindi anga-anga, anga-angan. Si Gael, easy. Bigyan mo ng ultimatum si Jordan. Dapat maging responsable siya sa pamilya nyo. Huwag panay inom. Si Rowelyn Inocelda, nag-graduate na ako dyan. Hayaan mo na lang yung asawa mo. Suportahan mo na lang ang mga anak mo. Darating din ang panahon, magbabago din yan. Basta lagi ka lang mananalangin kay Lord. Eto pa, basa pa tayo ng mga comments dito sa ating comment section. Si Harriet Sabado, if I were you, hiwalayan nyo na po yan, mabubuhay ka naman kung wala siya. Hello na rin kay Ligram Macalino, Belen Virtudazo, si Eric Deyang, si Ray Dolor, si Gina Castillon. Ate Gina, how are you? Maging kay Jennifer Espino at kay Myra de Guzman at kay Nora Ahmed. Thank you so much. Okay, Maria? Hello, DJ Cha. Meron ka bang mensahe muna for Jordan bago yung final words ko for you? Meron po. Sige, makikinig kami. Pwede po ba sa amin na lang? O dito. Ang kulit ni Ate Maria. Alam, gusto ko talaga tumawa ng mga ganito. Pag nakakausap ako ng mga ganitong tao, sige. Ang cute-cute mo, sarap mo nilkatirin. Charing! Okay. Sa bagay kasi nga naman, kanya na lang yun. Kanila na lang. Ayaw mo sabihin? Ayaw mo paalam sa kanya? Baka nakikinig siya sa atin ngayon. O gusto mo ba tawagan natin? Pwede ba natin tawagan yan? Ayaw mo? Wala po. Kakalis lang po sa trabaho eh. Hindi, subukan lang natin. Bigay natin kay Jeff yung cellphone number. Pwede ba natin tawagan? Ako ang kakausap. Nasa trabaho na po kasi. Uy, natatakot sa asawa. Sige, okay lang. Walang problema. Ikaw, Maria, anong... Baka mamaya po, iwain pala ako sabihin niya. Pinugkas mo na yung buhay ko. Ano ba? Mamaya? May awayin po ako eh. Kasi- Binodcast baka ko na awayin yung buhay ka niya. kasi baka sabihin niya, brinodcast mo ang buhay natin. Sabihin mo Opo. sa kanya, kung di ka manginginom, di ako magbo-broadcast sa Radyo 5. Ganun ang sasabihin mo. But anyway, ate, naririnig mo ako loud and clear? Yes po. Oo, sige. Ganito. Ikaw ba, sa ngayon, anong mas lamang na gusto mong gawin? Ayusin or awat na? Hindi ko po alam. Pero gusto ko na po talagang bumitaw. Yung mga Pero ayaw pa ng puso. Wow. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso. Kanta mo? Kumanta na lang, be. Sa sobrang hirap ng pinagdadaanan, kinanta na lang niya mga bibi ko. Isa pa nga? Isa pa. Gusto ko nang bumitaw. Isa Gusto pa. ko nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Umulit pa. Galing talaga nating mga Pilipino, no? Iba tayo, yung resiliency natin, iba.
Kanina lang malungkot, biglang bumangon agad. Oo. Tayo lang talaga. Ay, na-copyright na tayo agad. Ay, hindi naman. Hindi pa. Akala ko na-copyright tayo eh. Okay. So, ate, nasabi ko naman na sa'yo kung ano yung mga dapat kong sabihin kanina. But, you know, at the end of the day, it's really you who's going to decide whether to push through or not dito sa relationship ninyo. Kasi, again, ikaw yung mas nakakakilala sa kanya. And ikaw yung mas may karapatan mag-decide whether dapat ituloy pa o hindi na. Pero, sa'yo na rin mismo nang galing na gusto ko po na talagang bumitaw. So, hanggang kailan kakapit? Kaya nga po, hanggang kailan? Matagal ko na pong tanong yan, hanggang kailan? But, ikaw lang din ang makakasagot nun. Hindi ako. Kasi ako, pwede kong sabihin sa'yo ngayon, what na, tanga mo na. Pwede kitang ganunin, di ba? Hindi, kasi pwede kong sabihin yun sa'yo, di ba? Dahil sa ibang tao, di pwede yung ganyan. Sa iba nga, isang beses mo lang sa kanila gawin yan, out na agad yun sa relationship. Pero meron talaga mga tulad mo, yung parang, nag-masters ka sa pagiging, di ko sure kung nang sumagot, master saan. Pero, you know, yung ganyan, it's totally understandable why you're still there. Kasi maraming babae ang ganyan. Yung tipong ayaw na talaga, but still staying for the sake of the kids, 'di ba? Nagsistay pa rin para sa mga bata. Hindi na para sa sarili mo, Dedma. Okay ka lang mahirapan. Wala namang kaso 'yun eh. 'Di ba pag nanay ka na ganun eh. Po eh. Pag nanay ka, mas iisipin mo yung mga anak mo. But ang tanong, kamusta ba mga bata? Okay ba sila? I mean, okay ba sila in the sense na okay kaya talaga sa kanila yung ganitong setup or ganitong sitwasyon? Kasi alam mo, yung anak mo na 14 years old, naiintindihan niya na. May isip na yun kung ano nangyayari sa inyo. Nakikita niya pag nag-aaway kayo, naririnig niya pag natatatalak ka, naririnig niya pag nagrereklamo ka tungkol sa tatay niya. Yung mga bata mong anak, hindi man nila maintindihan sa ngayon yung nangyayari. Sooner or later, they will also see kung ano nangyayari sa inyong dalawa. Pero yung mga bata na yan, lalo pa kung maayos ka namang nanay, kung mag-decide ka to end the relationship, kung maayos ka, they will understand kung bakit mo iiwan yung tatay. Pag lumaki yung mga yan, baka sila pa mismo ang magsabi sa'yo pag nandiyan ka pa sa relationship na yan, na tama na. Di kita tinatakot, but I know someone na lumaki sa ganyang klase ng pamilya. Trauma yung bata, alam mo ayaw mag-love life. Hindi, ito true story to. Ayaw mag-boyfriend, nitong kaibigan ko na to. Kasi lumaki siya sa ganyang klase ng environment, natatakot siya baka makilala niyang lalaki katulad ng tatay niya. Hanggang ngayon, di pa rin niya napanlalabanan yung fear niya na yun. Lahat ng lalaki katulad ng tatay niya. So hanggang ngayon, kahit na may nagugustuhan, di talaga pumapasok sa relationship dahil sa trauma na binigay sa kanya nung childhood niya. So, wag naman sana ganun mangyari sa mga anak mo. Kaya pag-isipan mong maigi yung magiging desisyon mo. Kung talagang hindi na magbabago and it's going to be a burden for you and for your children, then awat na. Ayan na. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Andiyan na yung pusa eh. Narinig yung pusa? Oh, may kambing na rin. Ano ba yun? Kambing? Ano ba yung pusa din? Bakit yung pusa natin, parang boses kambing? Diba? Kita mo to si Shari, kadadaan lang dito. At saka si Dimpy. Wala tong mga jowa, pero masasaya naman sila. Oh, but anyway, thank you so much, Maria. Thank you po, Digicha. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, ng mga katulad din ni Maria, na nasa relasyon nga pero hindi naman masaya. Ito ang patunay, Kuya Aaron, na hindi lahat ng nasa relationship ay may happily ever after. Sometimes, mas masaya pa yung mga single. No? Sa totoo lang, kaya dumadami ngayon ang bilang ng mga single. Ayaw na sakit ng ulo. Masaya lang naman kayo mga may jowa pag Valentine's Day, pero all year round, masakit ulo nyo. Wow. Hindi naman lahat. Kaya importante ang pagpili ng tamang tao sa buhay.
'Diba? Isipin nyo na lang to kung bakit importanteng pumili ng tamang tao sa buhay. Makakasama mo yun for the rest of your life. Yan ang makakasama mo na magpapalaki sa mga anak ninyo. At yan ang makakasama mo hanggang sa pagtanda. Kaya pag nagkamali ka, patay kang bata ka. Nasabi ko sa'yo, Bea Rodriguez, huwag kang magkakamali. Wow! Pero, okay lang magkamali kasi pwede naman bumangon ulit. Parang si Ate Maria pati yung iba. Okay ka lang naman madapa ng isang beses, pero dapat may matututunan ka from that. Huwag madadapa ng paulit-ulit habang may lumalakad na pandesal. Sesaya dito pag Friday, ang dami nangyayari, no? May lumalakad na pandesal dito. Si Kuya, may naglalakad na pandesal. May nag-aaway. Ito, may naglalabing-labing si Seth. Sino ka labing-labing dito sa harap ko? Okay, anyway mga kapatid, 10 minuto bago po mag-alauna ng hapon, dadako na tayo kung saan sasabihin natin ang winners. Eto na, congratulations winner po ng 250 pesos. Si Annalyn Liantos at si Tin ng Rizal. Sabi ko sa inyo sumali kayo. Panalo kayo agad ng 250 pesos at ng Sulit TV. I-share nyo lang po itong live na inyong napapanood. At sa Monday, dire-diretso pa rin po tayo dito sa Heart to Heart. Tignan natin if babalik na si Kuya Popoy o tignan nyo kung makakasama nyo ba ako or si DJ Laila. Love question of the day. Check. Ay, check. Check ba? Oras muna mga kapatid, 2 minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon. We have a very special guest for today's video. Nasasagot po dito sa ating, wag na yung love question of the day, yung sa kanina na lang, yung galing dun sa caller natin. We have Shari Roman Tulfo. Hi! Gusto mo yung binigyan kita ng apelido? Shari Roman Tulfo? Katabi na talaga ng pangalan ko yun, yung Tulfo. Oo, kaya di ka magkakajowa eh. Kasi takot sila kay Idol Rafi. Eto, may topic kami kanina. Kasi meron kaming caller, si Maria, hindi na talaga okay yung relationship nila nung husband niya dahil sobrang manginginom pero di niya maiwanan. Sabi ko sa kanya, hanggang kailan ka ba kakapit? Kailan mo, bakit? Kailan mo malalaman na learn to let go na? Isang mabilisang sagot. Wala na, detach na. Detach na kundi makikita ko siya sa Tulfo. Ang bilis mo naman. Hindi, kundi makikita ko siya. Pero pag ganyan, very toxic na yung relationship, let go na. Talaga, hindi ikaw yung tipong magpapakamartir? Hindi na. So, let go na. Anong message mo kasi sa lahat? Kasi nanggaling na rin ako doon. Dito martir, naniniwala kayo? Hindi ayaw yung mga taga-RTIA nagre-reklamo sila pero hindi na tayo magpapakamartir. Shari, kami lang to. Tapos binobola mo pa kami kahit si Kuya Aaron hindi naniniwala sa'yo. Ayun o. Hindi na. Hindi totoong hindi yan martir. Yes, galing na tayo sa ganyang relationship so hindi na dapat magpakamartir. Di ba guys? So up next na po si Nanay Christy and up next na po ni Nanay Christy ang wanted sa radyo. Charotera ng taon! Pero maraming salamat. Thank you. Abangan niyo po mamaya si Shari Roman sa Wanted sa Radyo. Tingnan natin kung sino makakasama niya. Pero susunod po dito sa programang ito ang minamahal nating lahat, Nanay Christy Fermin with Christy for Minute. Maraming salamat po sa mga nakasama natin dito sa radyo. Of course, Jeff Patlangao, our producer, Kuya Aaron, si Bea Rodriguez. Anong ang name ni baby girl? Si baby girl. Rema. Si Rema. Ayan. At si Nanding! Kala mo hindi ko kakalimutan si Direk Nanding. Maraming salamat mga kapatid. Magkakasama-sama tayong muli sa Monday. Nakasama nyo nga po ngayong araw ng Friday. Ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. My name is DJ Chacha. Pag sinabi kong muamwa, sabihin nyo, chip chip. Mwah!